Tapos na yung Pasko pero may darating pang manghandaan. Meron nga akong mangga dito, ang pangit na ng itsura niya. Pero hindi pa naman yan bulok sa loob kaya pwede pa. Gumamit lang din ako ng sago, kape, gulaman, saka creme dansada. Susubukan ko naman gumawa ngayon ng coffee jelly na may kasamang mangga. Una ko nga ginawa dito yung paggawa ng gulaman. Tapos yung sago, pinakuluan ko na rin siya. Nung nagawa na nga yung gulaman, ay hiniwa ko lang ito ng pa-square. Then yung sago naman ay sinalat, hinugasan ko na at sinet aside ko din muna saglit. Siguradong hindi nyo pa natry na gumawa nito, no? Na ipinagsama yung coffee jelly, tapos yung mangga. Okay na yung gulaman, okay na rin yung sago, kaya dito na tayo sa mangga. Dito na magkakaalaman kung maganda ba yung loob niya. Sa totoo lang, pag gumagawa talaga ako ng mga dessert na may kasamang mangga, ang binibili ko talaga yung mga ganito na. Mura na kasi yung presyo niya. Tapos, okay pa naman yung loob niya. Pero kung mas malaki naman yung budget mo, pwede ka naman bumili ng maganda pa yung itsura o yung balat niya. Mahal nga lang ang presyo niya, hindi kagaya nung ganito na. Kagaya nitong nabili ko, parang 30 pesos lang yata to, dalawa na. Kung bibili ka nung mas maganda, ay minsan ay nasa 100 plus pa. Hindi pa naman bulok yung loob niya, tapos ay matamis din siya. Kagaya nga nung gulaman kanina, ay hiniwa ko lang din itong mangga ng pa-square. Pisngi lang yung ginamit ko dito. Tapos yung buto nga nito ay sinet aside ko lang. Mamaya kakainin ko din yun at sayang din naman. Napakadali lang naman itong gawin, kaya kayang-kaya nyo din. After ko ma-prepare lahat yung mga gagamitin kong sangkap at nahiwa ko na nga yung mangga, pati yung gulaman, okay na rin yung sago, ay kumuha na ako ng isang malinis na lagayan at pagsasama-samahin ko nga lang ito dito. Hindi ko na nga natapos yung video ko kanina nung niluluto ko yung gulaman saka yung sago. Paano ba naman ay naubusan kami ng gasol? Sobrang mahal pa naman ang gasol ngayon, nasa 900 na. Hindi ka naman pwedeng hindi bibili at wala kang gagamitin sa pagluluto. After ko mapagsama-sama yung sago, mangga, saka yung gulaman, ay nilagay ko na tong krema asada. Hindi na nga ako bumili nung hiwalay pa kagaya nung Nestle cream saka condensed milk para sakto lang yung lasa niya at hindi sobrang katamisan. Itong dessert na to ay pwede nyo din gawin ngayong darating na bagong taon. Sa mga mahilig dyan uminom ng kape, das kumain ng mangga tapos ay may sago, siguradong magugustuhan nyo ito, hindi kayo magsisisi sa lasa niya. Sigurado magugustuhan nyo ito. Hindi siya nakakaumay at napakasarap talaga niya. Sa susunod ulit!